God. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Thank you, Lord. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang bawat kapang kung ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Thank you, Lord. Dahil sa palakang di ako bibitiwan, kahit sa pagsubok may hindi kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo. Hallelujah. Siya'y sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa kanagatan, pag-ihip ng hangin at lubos ng ulan, ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako, na hindi niya bababayaan tayo. Ang pangangailan ay pupunan ka ng gusto, Thank you, Lord. at ang bukal ng ligaya'y babaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Praise God. Muli ho, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ako po ay muli pong bumabati ng isang magandang gabi sa lahat ng ating pong mga kapatiran, sa lahat ng ating pong mga kaibigan, kapitbahay, at gayon din naman po sa lahat-lahat po sa buong mundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao po na kasalukuyan pong nakatune in sa ating pong isinasagawang pag-aaral ng Biblia. It's February 25 po, 2026. At tayo po ay papatapos na ng February, At ito na ho yung huling buwan ng Pebrero at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo nga po ay biniyayaan na naman ng pagkakataon ng Panginoon na tayo hong lahat ay magkasama-sama naman, Kaya binabati ko po kayo, taos po sa aking puso. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng
may nag-ukol ng panahon para mapakinggan po ang mga aralin na ito mula po sa Biblia. Mula po sa tema natin ay binigay ng Panginoon Diyos for 2026, kasapatan kay Kristo. No? At ang ganda nung kinanta natin kasi kaya paborito ko po yon, tugmang-tugma po sa atin pong tema, Si Kristo ay sapat sa akin. Yun po yung title ng inaawit natin. Kaya muli ho, it's a blessed night at tayo po lahat ay magsama-sama po muli ngayon. At papasalamat po tayo sapagkat wala pong pasok sa mga universidad ngayon kasama na po UST dahil po sinicelebrate ang EDSA, People Power po, na kung saan po 40 years na nakakaraan when I was still 11 years old. Ayan, ay nasaksihan natin ang pagbabago ng pamahalaan, ang pagbabalik po ng demokrasya sa Pilipinas 40 years ago, February 25 of 1986. In fact, 4 na araw po yun, ano? From February 22 to February 25 ay nagkaipon-ipon po ang mga iba't ibang mga kababayan natin from all walks of life para po magkaisa at muli po ay itaguyod ang demokrasya sa atin pong bansa. Kaya muli ho, magandang gabi at ako po ay blessed dahil nakapagpahinga po ako ngayong araw na ito. Wala pong pasok kaya napakasarap po na makapag-rest at maihanda ang mga susunod pang gawain sa church, ang mga preachings po sa mga buwan po ng Marso ay nagawan natin po ng pagkakataon na tayo po ay makasulat na in advance at ma-lessen na po yung atin pong pagsasagawa pa ng mga marami pang aralin. Kaya maganda pong gabi po mula po dito sa Quezon City. Ako po ay live na nagbo-broadcast po sa inyo at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at klarong-klaro po. Today is February 25 po, huling Wednesday po ng 2026 at tayo po ay live na live ngayon po. Kamusta po ang mga kaibigan natin dyan sa Marikina City? Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Lalo na po ang aking kuya, si Ate Lenny po, dyan po sa Barangay Parang, sila Micah at Rodney. Kamusta din naman po ang ating pong mga kaibigan po mula po sa Care Force. Ayan po. At answered prayer po ang ating pong sama-sama naman ding panalangin para kay Dr. Norman, para kay Ate Lina at gayon din naman po sa safe travel po nila Brother Kaloy. Maraming salamat po sa lahat ng inyo pong prayers din at mga suporta sa Peace of Harvest Christian Ministry. At taos puso din tayong bumabati, lalong-lalo na sa atin pong mga kapatid na sila po ay patuloy na pinagaling ng ating Panginoon. Magandang gabi po kay Nanay Soli at patuloy ang walang hinto nating panalangin po, Nay. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa magandang naging resulta po ng procedure po sa mata. At gayon din naman po, lahat-lahat po yung mga matagumpay na isinagawa po na ating pong couples night. At kahapon po ng gabi, kami po ay nandiyan sa Marval para i-celebrate din ang couples night ng ating mga kapastoran. Ayun. At nagpapasalamat din tayo sa lahat-lahat po ng mga pastor na dumating. Special mention po sa mga katabi kong mga pastor po, no? Sila Pastor Manuel. Ayan po, magandang gabi po sa kay Pastor Carlos po. Magandang gabi po sa inyo. At gayon din naman po ang mga kasama natin po. Diyan po si Pastor Cesar sa Tumwa. Diyan po sa Tumana Ministers Association or Tumwa. Yan. So lumalawak yung atin pong mga nakikilala na mga kapasturan. Ayan. Kaya magandang gabi po sa atin pong Pangulo ng Marbal at siya po ay nakikinig din palagi dito, si Pastor Jerry Ballesteros. Maraming salamat sa lahat ng guidance sa atin pong mga kapastoran sa pamumuno sa Marbal. Binabati ko rin po at pinaaabot ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa US. Pinagpalang gabi po sa inyo, lalong-lalo na ang atin pong nagbalik na po na mga kapatid, Brother Kaloy po at ang lahat ng buong Cruz family. Belated happy birthday kay Sister Divine at magandang gabi rin po, lalo tigit po kay Ate Lina. Yan, si Ate Lina po ay palagi pong nasa prayer ko yan eh. Yan. Ate Lina, mahal na mahal namin kayo at lahat-lahat po
ng ating mga kapatiran. Maraming salamat din po kay Brother Kim at saka po sa kanyang may bahay. Maraming salamat sa prayer and lahat ng blessings po kay Brother Kim de los Reyes and the entire family po. Magandang gabi rin po sa lahat po ng mga nandiyan po sa California, sa Texas, mga pinsan natin, mga pinsan ko po, lalo na si Christopher, Professor Christopher Esquejo po na nakasama ko po sa celebration ng EDSA dito po sa UST. Ayan, kasi meron kaming programa para sa 40th anniversary at naging tagapagsalita po namin ang akin pong pinsan. Siya po yung nagtuturo sa University of the Philippines, sa History Department din nagkataon po. Kaya magandang gabi rin po dyan po sa Davao. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po nating mga kapatiran dyan sa Davao City. Magandang gabi rin po sa lahat po ng ating mga kapatid dyan po sa United Kingdom. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos po dyan. Sa mga kapatid po natin sa Canada, ayan po, sila Eunice at saka si Nico. Good evening po. At ang buong po natin, Ramos family po dyan. Yan, sila buong Ramos family, kasama din po ang Hiron family. Ayan. Si Cheryl, dyan naman din po sa Ohio. Magandang gabi rin po kay Sister Linda Bilog at ako po ay patuloy na receive ko po yung message po at tinimbre ko na po kay Crisel. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Magandang gabi rin po kay Sister Demalyn at gayon din naman po kay Sister Jean Cariaga, sa lahat ng mga kapatid natin, kay Sister Emmy at sa mga araw-araw na nakakasama sa panalangin. At magandang gabi rin po dyan po sa Dubai kay Sister Aster. Yan. Binabati din natin si Raymart Fausto at magandang gabi po. Sana po'y clear po ang broadcasting dyan. Sister Demalyn dito po from Puray, tsaka si Marlo, magandang gabi po sa inyo. Kaya nagpapasalamat tayo, no? Talagang sa lahat ng mga kapatid natin, hindi nawawala po yung patuloy po natin na pagnanasa, maghatid po ng salita ng Diyos. Sa lahat po, kay Pastor Elmer, kamusta po? Kay Sister Leia, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Pag dumadami po yung nagko-comment, mahirap nang mabasa po dahil maliit lang po yung aking laptop. Magandang gabi po sa lahat, lalo na po kay Sister Irma, kay Sister Odi. Tuloy ang prayer natin araw-araw. Praise God, no? Talagang kuminsan may motivation din po, no, na wala pang absent magsimula po nung January 1 at ito po ay talagang kagalakan ng puso. Bagaman kung magkaroon man ng absent, minsan din natin matansya, masama ang pakiramdam o kaya po ay talagang nasa eroplano, alam po ng Lord, pero hanggat may panahon, natutuwa po ako pagbukas po natin mga 4:50, nandun na ang mga kapatiran. And so far po, mula January hanggang February po, ay hindi lumiliban ang ating mga kapatid sa kakapanalangin po. Pagpalain na rin po nawa ang ating pong mga kapatid, si Crisel. Yan. Thank you po sa ating pong secretary na siya nakikipag-ugnayan sa Marbal. At Crisel, yung mga ugnayan po natin sa lahat ng mga magpapakasal, kung may gusto po kayo, si Crisel po ang tumatayo ko na personal secretary. Sa lahat po ng mga magpapadedicate, ang lahat ng requirements, ang lahat po ng mga impormasyon kailangan yung malaman ay i-forward po, doon po kayo makipag-ugnayan kay Crisel. Yan. Kasi si Crisel po ang aking tumatayong personal secretary at lahat po ng kasal, binyag o kaya pati naman din po yung atin pong dedication, siya po ang contact point. Kaya magandang gabi po, Sister Crisel. Magandang gabi rin po sa buong Soriano family, kay Brother Vic, Sister Linda. Magandang gabi po kay Georgie. Ayan. Hallelujah. Hindi yata si Georgie ang Buenamano, si Sister Aster po yata yung nauna. Kaya magandang gabi po sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat at magandang panahon po natin ngayon. Ayan. Kaya ako po ay tuwiran nga pong nagagalak pag nakikita ko kayo, pagka kayo po ay kasama po natin, talagang hallelujah. Hindi po tayo nawawalan po ng pag-asa na palaging may gusto pong makinig. Kaya saan man dako po kayo, no? Hindi ko man po kayo nabate mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Binabati ko tao sa aking puso, ang lahat ng mga nagdiriwang,
Pasensya na po kung minsan po ina-overlook, pero alam po ng Diyos na ang pagbati ko'y mula sa puso, lahat po na nagdiriwang ng kanila pong anniversary. At siya nga pala po sa lahat to ng gustong magpabautismo, bigyan nyo lang po yung pangalan ninyo dahil kung sakaling may mga mababautismuhan po tayo, ay more or less this March po ay nag-o-open po tayo. Wala hong bayad po yan, basta magpapatala lang po kayo kay Crisel, ano ho, kung kayo po ay nagnanais magpabautismo. At meron na po tayo dito po sa church mismo, no ho, ay muli pong nailagay na ang swimming pool, malinis po. Pwede po, at nakita ko, binasbasan ko nga po ulit, pwede po kayong magpabautismo if ever po na meron. We can conduct it po ng March 15. Ayan, ng March 15 po, no ho. So magpatala lang kayo kay Crisel para sa mga gusto pong magpabautismo. Yan. So kay Dayan, yan si Dayan. Mga masisipag nating mga estudyante, magandang gabi kay Diana Rose Bautista, sa lahat ng mga pinipirmahan natin ng mga magkakapatid na Bautista sa pakikinig nila. It's very important sa mga scholarship nila. Magandang gabi, Dayan, at sa buong Bautista family. Kasama na rin po ang Bautista family po nila Nanay Soli. Ayan. Kasi parang one whole family lang din po, no? Ayan. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay ngayon naman po itutungo sa atin pong aralin. At ang atin pong aralin ay pinamagatan po nating pagtutugma sa plano ng Panginoon. Ayan. Pagtutugma sa plano ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, magsimula ho nang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos yung vision na ipagpatuloy po yung kasapatan kay Kristo for 2026. Yung unang-una pong quarter na tinatawag natin na pagpapala o yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, doon po sa salitang kasapatan, ay mapapansin po ninyo, lalong lumalalim po yung pagkaunawa natin kay Kristo, lalong nagiging malalim po ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kasi nalalaman natin ang Kanyang kapangyarihan, nalalaman po natin ang mga tamang landasin po na dapat nating lakaran. At sa gabi po na ito, at ako'y nagpapasalamat, kasama na rin natin sa prayer, pwede po kayo makipag-communicate sa akin, by the way. At dito po sa atin pong kapatid, ayan po, bagong kasama natin si Sister Clarice Ko. Ayan. Magandang gabi po sa inyo, Sister Clarice. Tayo po ngayon ay live po sa gawain po na ito. Ayan. Kaya po, you're always in our prayer po. Alam niyo mga kapatid, patuloy na pinag-aaralan natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. At ito pong paglawak ng kapangyarihan ng Diyos na ito, pag atin pong naisapuso, magiging confident po tayo at hindi na po tayo maghahanap ng kung ano man po ang ino-offer pa ng sanlibutan po na ito. Kaya sa aralin na ito, na pinamagatan naman po nating pagtutugma sa plano ng Panginoon, dito natin po mapaghihimay-himay, dito natin po mauunawaan na kung lumabas tayo ng plano ng Panginoong Diyos, disaster po ang kakaharapin natin. Pero pag itinugma natin ang buhay natin, ang pag-iisip natin, ang puso po natin sa kanyang layunin, sa kanyang plano, sa kanya pong kalooban, walang-wala po tayo magiging problema sapagkat kung ano po ang plano ng Diyos, yun po ang dapat masunod sa ating buhay. Kaya po bilang mananampalataya, kailangan po ay magtugma o mayroong pagtutugma sa plano ng Panginoon ang atin pong buhay. Kaya yun po ang ating title, napakaganda po. Pagtutugma sa plano ng Panginoon. Ayan po, pagtutugma. At ano po ang magiging benepisyo pag nagkatugma-tugma po ang plano ng Panginoon at yun pong atin pong buhay ay pinasailalim natin sa kanyang banal na layunin. Ngunit bago po lahat, tayo po muna po ay dumako sa panalangin para tayo po ay mabasbasan at patuloy pong mapatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. Tayo po ngayon ay yumuko. O dakilat mapagpalang Diyos, isa na naman pong oportunidad na maipahayag ang iyong mga salita. Salamat po sa araw na ito at nakapagpahinga po dahil bakasyon ng mga universidad
sa pagse-celebrate din namin ng EDSA, ay patuloy, Panginoon, ang EDSA People Power manatili rin sa puso namin, mga pagbabago, pagtalikod po sa mga katiwalian. At sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil alam namin kumikilos po ang iyo pong dugo upang anuman po ang laki o lawak ng aming nagawang kasalanan o anuman po ang babaw o lalim nito, Panginoon, maging ito may sinadya namin o di namin sinasadya, malaki man o maliit, maging ito man ay naihayag, na itago o naikubli. Panginoong Ama, hugasan mo po ang aming buong pagkatao mula aming talampakan hanggang sa aming ulo. At dahil po dito kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, pangunahan mo po kami sa aralin na ito. Panginoon Diyos, ang pagpapahayag ng katotohanan ay pag-ibig, kaya ito po, Panginoong Ama, ay pinapahayag ko na may pag-ibig sapagkat ako po'y mas natatakot sa inyo kaysa ako'y matakot sa tao, at yun po ang tunay na kahulugan ng pagpapahayag ng may pag-ibig at pagpapakumbaba sa puso, Panginoon. Na ang katotohanan ay mahayag, may masaktan man o magalit, kahit po, Panginoong, ikapahamak pa ng magsasabi, kung ang totoo po ang babanggitin, wala pong dapat ikatakot sapagkat ang pag-ibig po'y nananahan sa katotohanan. Muli, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang banggit po ng inyong pangalan, lalo ng aral na ito na marami kaming matutunan at walang iba pong mailuluklok, maitataas sa banal na trono ng Diyos kung hindi si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Muli po, magandang gabi. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal na pangalan po ni Jesucristo. Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Magandang gabi po kay Raymart Pausto at kay Crisel Raduban. At kung kayo po ay live na live pa rin po, pakitype po dyan ng amen. Hallelujah. Pagkatapos ng prayer, pakitype po ang salitang amen. Para malaman ko rin po kung kayo po ay live. Ayan, live na live si Georgie. Hallelujah. So gaya po ng ating sinasaad kanina, ang atin pong pag-aaralan ay paano po pagtutugma-tugmain natin ang buhay natin doon po sa plano ng Panginoon. Alam niyo po kasi, mga kapatid, may kanya-kanya tayong balakin, may kanya-kanya tayong isipin, may kanya-kanya ho tayong nais gawin. Pero sovereign po, nakaluklok ang Diyos, since the creation and the foundation of this world, nilagay na po niya yung kanya pong banal na layunin. Inilagay na po ng Diyos kung ano po yung kanyang plano. At yung plano na yon, kahit na anong gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan po tayo po ay pumasa ilalim sa plano na yon. Kasi po kung hindi po tayo papasok sa disenyo ng Panginoon, sa plano na nais niya po na sundan natin, kaguluhan ho, kawalan ng kapayapaan, kapaguran ang kakaharapin po ng isang tao pag ang kanyang plano po ang nasunod at walang pagtutugma sa plano ng Panginoon. Ayan. Kaya kailangan may pagtutugma sa plano po ng Panginoon. Dito po sa ating pag-aaralan ngayong gabi, hindi ba kayo nagtatanong po sa sarili ninyo, bakit kaya kahit na ako'y Kristiyano kung minsan, parang sa isang buong araw na pumasok, pagod na pagod ako, nakatulog naman ako, o kaya ako naman ay nakapagpahinga ng maayos, nakakain naman ako ng masusustansyang pagkain. Mga kapatid, baka mamaya hindi sa kinain ninyo, hindi po sa kapahingahan ninyo, hindi dahil sa magandang ersisyo ninyo, baka po ang sakit po natin is beyond or more than the physical. Baka mamaya po, meron pong resistance ang ating espiritu doon po sa plano ng Diyos. At pagka hindi tayo tumutugma, doon po katulad ng title natin, pag hindi tayo tumutugma o may pagtugma sa plano ng Panginoon, kapaguran unang-una ang kakaharapin mo. Kasawian ang kakaharapin mo. You do it your way, sabi nga nung awitin, I've done it my way, no? Yung kanta ho na yon, yung sarili niyang karunungan, sarili niyang kalakasan, sarili niya pong pagpupunyagi. Trust the Lord with all thine heart, sabi nga ng Biblia. Lean not on your own understanding. In all your ways, lahat. Hindi po yung my way, my own, myself, hindi po ganon. Kasi kung ang plano ng Diyos na napakaganda, ibabypass po natin, hihiwalay tayo sa magandang layunin niya, unang-una sabi ko po, kapaguran ang mararamdaman mo araw-araw. Pangalawa po, kasawian ang kakaharapin mo, disaster palagi. Pangatlo ho,
nandyan din po yung kabigatan ng kalooban, kalungkutan pag hindi po nagtugma-tugma o walang pagtutugma sa plano ng Panginoon. Kaya sana ho may matutunan po kayo. Maraming mga Kristiyano po tinanggap na si Jesus pero gumagawa ng kanyang plano. May mga Kristiyano ho ay nagbabasa ng Biblia pero tumataliwas po sa layunin ni Kristo. Ulitin ko ho, kaya kayo palagi pong may kapaguran, palaging may kasawian, palagi pong may kahirapan, kung minsan nga ho, meron po kayong kawalan ng kasiyahan o kagalakan sa puso dahil tumataliwas po kayo sa itinalagang plano ng Diyos para sa atin pong buhay. Kaya po sa gabing ito pong pinag-aaralan natin, pagtutugma-tugma sa plano ng Panginoon, ay una po sa lahat, alam naman po natin na mayroong general plan ang Panginoon. Nung ginawa niya po ang sanlibutan, nung ginawa niya po ang lahat-lahat mga kapatid, meron pong ibinigay na kaayusan at plano ang Panginoong Diyos. In fact, dito po sa ating pag-aaralan, yan nga ho, pagtutugma ng plano ng Panginoon, sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kung hindi siya ay Diyos ng plano o siya ay Diyos ng kapayapaan. For God is not a God of disorderly, but He is a God of peace and order. Okay? Ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Kaya may plano. Pag may plan kasi, may kaayusan po eh. Pero pansinin ninyo mga kapatid, pag lumagpas ka diyan sa plano na yan, pag gumawa ka ng iba mong layunin, pag umalis ka doon po sa proteksyon ng Diyos at sa naisin niya sa iyong buhay, disaster po ang iyong kakaharapin. Magandang gabi po kay Carmelita China, kay Sister Alona Santos. Salamat po sa inyo pong pagtatanong po dati kung ako po ay okay lang sa kalusugan. Okay lang po ako. Marami kasi pong nagtanong dati po. Ako po ay nagkaroon lang ng general check-up po yon, executive check-up po, lahat-lahat ng buong katawan. Kasi tinanong din ni Sister Alona at mga iba pa nating mga kapatid, alam nyo naman po na iyon po ay routine lang, ginagawa po at awa naman ng Diyos po, maganda po ang lahat ng mga resulta po natin. Kaya po, pagka lumagpas po tayo sa plano ng Diyos, hindi tumugma, uulitin ko po, kalungkutan, kasawian, kaguluhan, at kapaguran ang mararamdaman ninyo. Kaya maraming mga Kristiyano po, talunan mga kapatid they are going outside the plan of God. Huwag kayong aalis sa plano ng Diyos. May mga kapatid tayo ho, kahit na anong yaman ho, hindi pa rin masaya. Kabiguan pa rin nararamdaman. Bakit ho? Lumalabas kayo sa layunin ng Diyos. May mga kapatid ho tayo, hindi makangiti. Ang saya-saya ng buhay ho, mga kapatid. Paglabas nyo po, di ba ho? Kahit na mahirap ang buhay ngayon, pero mapapangiti ka. Kasi nandun ka sa layunin at plano ng Panginoong Diyos. But outside, dun sa plano ng Panginoon, disaster po ang kakaharapin natin. Kaya po, sabi po ng Epeso, doon po sa 1:11, kanina ho sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, God is a God of planning. Ang Diyos po ay Diyos po ng kaayusan, ng kapayapaan, at hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Kaya nga ho, sabi po dito, ayan po sa atin pong pinag-aaralan sa Epeso 1:11, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon po sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So ano po nakikita natin? May plano ka, may plano ang Diyos. Sino pong dapat masunod? Para po mapayapa ang buhay, para po nakakangiti ka, para po magaan po at hindi ka pagod palagi kasi walang resistance. You go with the flow. Sumusunod ka sa alon ng kalooban ng Diyos at hindi ka po tumataliwas. Pag tumataliwas po tayo, talagang kapighatian po ang aabutin natin. Alam niyo mga kapatid, katulad doon ng isang ehemplo, ang isang isda po ay ginawa ng Diyos para siya po ay mamuhay sa tubig. Kaya kung ano po yung pagkaka-design o disenyo ng isda,
kung ano po yung layunin ng Diyos sa isda, na siya'y makahinga doon po sa tubig, yun po ang kanyang purpose. Now, halimbawa po, gusto po natin na tayo po'y maging katulad ng isda na makakahinga po tayo sa ilalim po ng tubig o ng dagat, hindi naman po yun yung layunin ng Diyos sa pagkakagawa ng ating katawan eh. Kaya kung sakali po ako, talagang sisisid ako sa dagat at katulad ng isda po, magtatagal ako doon ng mga 1 oras, 2 oras, disaster ang kakaharapin ko. Ano po ang kakaharapin ko? Lack of oxygen dahil hindi po dinisenyo, hindi po plano ng Panginoong Diyos, hindi po niya layunin na ako po'y mabuhay sa dagat. Ako po'y binuhay ng Diyos at ang layunin niya, ako po'y mabuhay sa lupa at ako po'y lumanghap po ng hangin. Kung pipilitin ko yung sarili ko, tataliwas po ako sa layunin ng Diyos at katulad ng isda, titira po ako sa dagat. Mga kapatid, sa siyensya po, wala pang 5 minuto, patay ka po. Pagka nakalanghap ka po ng tubig at ikaw po'y nalunod at ang baga mo'y napuno ng tubig, alat, patay ka. Nagigets nyo po yung point? Ang isda po ay plano ng Diyos na manirahan sa tubig. Ang tao po ay plano ng Diyos na siya po'y manirahan sa lupa. Pag binaliktad ko yung plano at ako'y nanirahan po sa isang environment po o sa isang lugar na hindi plano ng Diyos na tirahan ko, mamamatay po ako. Yun po yung sinasabi natin. Kaya nga po dun sa topic natin, kailangan talagang meron tayong pagpapasakop, meron tayong pagtutugma sa plano ng Panginoon. Pwede nga hong i-type nyo po dyan sa baba, pagtutugma sa plano ng Panginoon. Gaya po ng example natin, hindi ka isda kapatid, kaya ka umayon po tayo sa plano ng Diyos. Plano ng Diyos, tumira tayo sa lupa. Plano po ng Diyos, lumanghap tayo po ng hangin. Plano po ng Diyos na tayo po naririto sa ibabaw ng lupa. Plano ng Diyos na ang isda po'y mailagay sa tubig. Kumontra ka sa plano ng Diyos. Binaliktad mo, ikaw ang nanirahan sa tubig, mamamatay ka. Yan yung sinasabi nating Georgie, kailangan tumutugma tayo sa plano ng Panginoon. At hindi lang po yan pisikal, katulad po sa isda, yan po ay pwede nating ihalin tulad din sa pagtutugma natin sa planong espiritual ng Diyos. Tingnan niyo po ang sinasaad ho ulit ng Biblia. Sabi po ng Panginoon sa Efeso 1:11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, yun ang plano ng Diyos. We were chosen, di ba? Sabi nga po nung inaawit natin, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that is called for from darkness unto God's marvelous light. Diba? Nakalagay sa 1 Peter po yan eh. Kaya po, kailangan bilang pinili, bilang tayo po ay may plano ang Diyos na tayo po ay Kanya, tutugma po yung plano na yon sa atin pong buhay. Sabi po ulit, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya ano-ano ang mga plano ng Diyos? Bakit tayo po nilalang ng Diyos? Pag hindi po tayo sumabay sa plano na yan, uulitin ko po, kasawian, kapaguran, pagkatalo, kawalan ng kagalakan at kalungkutan ang kakaharapin ninyo. Pero pagka tayo po'y sumabay talaga, tumugma sa plano ng Diyos, katagumpayan, kagalakan, kaligtasan, kabuhayan, at kapayapaan. Yun po ang ating kakaharapin. Gaya ng example natin kanina, pwede rin yung ibon. Ang ibon po, lumilipad. Dinisign kasi siya ng Diyos na may pakpak. Tayo, dinisign ng Diyos na may paa. Maglalakad tayo. Pinangunahan nyo ang Diyos, gusto nyong lumipad. O wag naman po sanang may gagawa ho nun, pag lumipad po kayo sa bubungan ninyo, bali-bali yung buto ninyo, pwede pa po kayong mamatay. Kasi hindi kayo makakalipad. Hindi yan ang layunin ng Diyos kung ba't kayo ginawa. Ang layunin ng Diyos, maglakad tayo. Hindi po tayo lumipad. Sa ibon po yon. Kaya tignan natin ang mga layunin ng Diyos para tayo po matagumpay, tayo po ay maayos, tayo po ay may kagalakan. Unang-una po sa plano ng Diyos,
Ang plano ng Diyos sa buhay natin, parangalan siya eh. Parangalan. Yan po ang pagtutugma ng plano ng Diyos. Ang una pong plano ng Diyos sa buhay natin, parangalan po ang ating Panginoon. Sabi po ng Pahayag 4:11, tignan niyo po, no? Sabi po ng Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, ng karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Bakit po ang karangalan ay dapat sa Diyos? Lahat tayo ho ginawa ng Diyos eh. Lahat ng talino natin, utang natin sa Diyos eh. Yung hininga natin, Diyos ang nagpo-provide po eh. Ultimo yung kinakain mo kahit mayaman ka. Pag hindi nag-provide ang Diyos, kahit marami kang ginto, hindi ka makakabili ng tinapay. Lahat-lahat ho yan ginawa ng Diyos eh. Kaya gaya ng atin pong pinag-aaralan, ang layunin po o plano ng Diyos sa buhay ng isang tao, parangalan niya ang Diyos. Ulitin ko lang ho. Sabi po ng Revelations chapter 4 verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila ay nagkaroon ng buhay at nalikha. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng pagkalikha dahil plano ng Diyos. Ginawa niya ang lahat ng bagay. At ang plano nga ng Panginoon, sabi po kanina, nung binasa natin dito po sa Efeso 1:11, plano niya po na tayo po ay kanyang tawagin. Ayan. Kaya mga kapatid, ano mangyayari, Pastor, pagka tumaliwas ako sa plano at yung plano na yan ng Panginoong Diyos na sana po ay parangalan ko siya, ay hindi ko siya pinarangalan. Alam niyo po, pagka kinuha niyo yung glory, pag kinuha niyo po yung parangal, pag hindi niyo in-acknowledge ang Diyos sa buhay po ninyo, alam niyo kapatid, nakakatakot ho. Bigyan ko kayo ng isang example po sa Biblia. Dito po sa atin pong digital Bible, si Herodes po, ito po ay isang hari ng Judea. Nung panahon po ng nangangaral yung mga apostol, lumapit po sa kanya yung mga taga Sidon at Tiro. Ito po yung mga kaharian po kasi malakas yung kaharian ng Judea ho eh. So kinausap nila at ang sabi po ng mga taga Tiro at mga taga Sidon, sana po wag nyo na kaming sakupin. Nagtalumpati po ngayon, ito pong si Herodes. At ang sabi ng mga tao sa kanya, alam niyo po yung sabi ng mga tao sa kanya, ito po ay hindi boses ng tao, kung hindi ito po ay boses ng Diyos. At hindi niya binawi, Mga kapatid, yun nga po ang dahilan kaya kung every time na pinapasalamatan niyo po ako, nire-channel ko po salamat sa Panginoon, salamat kay Kristo, salamat sa Diyos. Kasi ang karangalan po, gaya ng sinasabi natin, yan po ang atin pong layunin kaya tayo buhay sa mundo na ito. Ibigay ang karangalan sa Diyos. Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi po binigay ang karangalan. Sabi po dito, ang kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ay tanging sa iyo lamang sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. Dito po, babasahin ko po sa inyo sa Gawa 12 hanggang 23. 12:21 hanggang 23. Sabi po rito mga kapatid, pag hindi ka nagbigay po ng pagpaparangal sa Diyos, naku po, katakot-takot po na ang kakaharapin po nating palo ng Diyos eh. Sabi po dito ng Acts chapter 12 verse 21 to 23. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit ng hari. Siya ay umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita. Hindi siya tao. At noon din ay hinampas ng anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalan na nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang siya'y mamatay. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sabihan ng mga tao,
itong nagsasalita na ito ay hindi tao, siya ay isang Diyos, mga kapatid. Sila Pedro nga ho, hindi ho ba? Niluluhuran sila po'y lumuluhod sa mga anghel. Ang anghel po mismo, mas mataas pa po sa kalagayan nila. Sabi po ng anghel, huwag kayong lumuhod sa amin. Kaming mga anghel ay kasama rin ninyong alipin ni Kristo. Pero itong si Herodes, ano ho? Sabi po ng mga tao, hindi ito tao. Ang boses nito ay galing sa Diyos. Siya po ay isang Diyos. Hindi niya po binawi na, mga kapatid, hindi ako Diyos, ako'y tao lamang po. At ang kapurihan at ang kaluwalhatian po ay sa Diyos. Ano pong nangyari po, no? Sabi dito sa binabasa natin, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, dapat ibigay natin sa Diyos. Kaya sabi po ng Gawa 12:23, at noon din, dahil hindi po in-acknowledge ni Herodes na ang Diyos po ay kailangan bigyan ng karangalan, claim niya rin na siya ay Diyos, na hindi siya tao. Sabi po ng Gawa 12:23, at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang siya ay namatay. Tingnan nyo, masaya po ba yung lalagpas tayo o aalis tayo sa kalooban ng Diyos? Ang sentro po ng buhay natin, ang Panginoong Kristo. Pag lumabas ka po dyan, klini mo, kaya ka yumaman dahil sa sarili mong talino. Kaya ka po naging mahusay po na negosyante dahil magaling ka sa pag-iisip. Ibigay mo lahat ng karangalan sa Diyos. Ito nga si Herodes po, tinanggap niya na siya'y Diyos eh. Tinanggap niya na siya'y hindi tao. Anong ginawa ng anghel ng Diyos po sa 12:23 po ng Gawa? Hinampas po siya ng anghel ng Diyos at siya po'y inuod hanggang mamatay. Kita niyo po, kasaklap-saklap po ng kanya pong kamatayan. Ano? Bakit? Dahil lang po lumagpas ka sa plano ng Diyos. Ulitin ko ho, ang plano ng Diyos po sa buhay natin, parangalan siya. Yan, lahat ng kalwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng kapangyarihan, karapat dapat ibigay sa Diyos sapagkat siya ang lumalang ng lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kaya po, alam ko mas naiintindihan nyo na kung bakit binigyan nyo po ng regalo yung pastor, binigyan nyo po ng prutas yung pastor. Baka ho sumasama yung loob nyo, si pastor binigyan ko na ng prutas, pero nagpasalamat sa Diyos. Wag po sasama loob po ninyo. Unang-una po, pagka binigay natin yung karangalan sa Diyos, hindi po nawala yung gantimpala ninyo. Pangalawa po, di ba sa binabasa natin, lahat po ng kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, maski yung pagpapasalamat po, nire-channel ko lang po sa Lord. Yun po ang dapat gawin. Ayaw natin pong maging katulad ni Herodes, lumabas po sa layunin ng Panginoon, kaya po siya ay naparusahan. Pangalawang layunin po sa atin ng Panginoon ipangaral ang pagliligtas ni Yahweh. Ayan, ipangaral natin. Kasi mga kapatid, ang nais po ng Diyos, lahat ng tao po ay maligtas Pagka ho tayo hindi nagpangaral po o kaya sinabi natin yung totoo, nakakalungkot po. Ito po mangyayari, mapapahamak ang tao. But ano ba ang pinakalayunin ng Diyos sa buhay natin? Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ulitin ko po, lahat ng tao ay maligtas. So, ipangaral po natin yung pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan po na kikita ng isang tao na ang isang nangangaral sa kalsada na Kristiyano o na pastor ay walang pag-ibig, yung isa pong pastor na nangangaral po sa mga LGBTQ, kung minsan binabato nila, sinasabi nila na walang pag-ibig, nasabi nila, nagmamahala naman ang kapwa lalaki at kapwa babae, nagtatalik kami dahil may pag-ibig kami. Lumalabas tayo doon po sa plano ng Diyos. At pag lumalabas po tayo at hindi tumutugma sa plano ng Diyos, kamatayan po ang hatid niyan. Kaya meron pong inilagay ang Diyos na plano sa atin at ang layunin po ng Diyos na iyan ay napakaganda, kapatid.
ipangaral ang pagliligtas ni Yahweh. Yan ang nilalagay ng Panginoong Diyos. Ayan. Sabi po din ng ikalawang Pedro 3:9, no? Hindi lang lahat ng tao'y maligtas eh. Isa pang layunin ng Panginoong Diyos sa 2 Peter chapter 3 verse 9, napakaganda. Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip ay nagbibigay siya ng pangakong sa lahat sapagkat hindi niya o nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kung hindi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun po yung mensahe po ng gospel eh. Mangagsisi tayo mga kapatid, tumalikod tayo sa ating kasalanan, mahal tayo ni Jesus. Pero na may misunderstood po, layunin po ng bawat isang Kristiyano po, ipahayag ang katotohanan, sabihin po ng may pag-ibig na kung hindi po tayo tatalikod sa ating kasalanan, mamamatay po tayo dyan kapatid. Kaya ulitin ko ho, pangalawang layunin, ipangaral po yung pagliligtas ni Yahweh. Nangyari po sa atin, complacent po tayo. Naging mahiyain po tayo. Ayaw nating makasakit po ng mga damdamin ng LGBTQ po. Samantalang sasabihin mo yung totoo sa kanila out of love. Mabigat po ang sinasaad ng Biblia pag hindi natin pinangaral ang pagliligtas. Pagliligtas po yan, nagkamali lang tayo ng spelling Ang pagliligtas ni Yahweh. Bakit to? Pagka namatay ang isang tao na hindi natin nasharean, tayo pong mananagot eh. Tingnan nyo po, no? Lumabas ka sa layunin ng Diyos. Hindi mo pinangaral yung pagliligtas ni Yahweh. Ano mangyayari? Sabi po ng Ezekiel, dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19. Sa Ezekiel 3:18 hanggang 19. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala, mamamatay yung mga taong masama, hindi ka nagbigay ng warning, hindi mo pinangaral yung pagliligtas sa kanila. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong yun mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Naintindihan mo ba natin ang sabi po ng Ezekiel chapter 3 verse 18? Ang isang tao pong makasalanan ay mamamatay sa kanyang kasalanan. At kapag hindi natin sinabi sa kanila ang kanilang kasalanan at hindi na po sila nakapagsisi, mamamatay sila sa kanilang kasalanan at mananagot ka sa Diyos. Bakit ho? Ulitin ko lang ho, no? Namatay ho yung kapitbahay ninyo, namatay yung kaopisina mo. Ikaw yung nilagay ng Lord doon, that's the plan of God kaya ka nandoon sa opisina Kaya ka nandoon po sa kapitbahay ninyo Kaya ka nandoon po sa kaklasmate mo Nilagay ka ng Diyos diyan. Ang plano ng Diyos po, ipangaral ang pagliligtas ni Yahweh. Bakit? Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi mo ganawa. Sabi po ulit ng Ezekiel chapter 3 verse 18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala, warning, upang sila'y makapagsisi, ang taong yan nga ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Mananagot tayo sa Diyos. Lumabas tayo sa plano niya Ang plano ng Panginoong Diyos, ipangaral mo yung pagliligtas outside po nahiya po kayo, natakot po kayo, at nagpadala po kayo na kawalan ng pag-ibig po yung pagsasabi ng totoo. Kaya nga sa mga LGBTQ po, nagagalit sa mga pastor Pero ang bunga ng pastor po, mangagsisi kayo, mahal kayo ng Diyos. Nami-misunderstood po yun. Ang tingin nila sa pastor, maraming pastor po nabugbog, maraming pastor po ay niyurakan, dinuraan, sinampal, sinuntok. Bakit to? Ang tingin nila doon, kawalan ng pag-ibig. Self-righteous, hindi po. Kaya nga, pag nagpipreach po sa mga ganyan po na mga kababayan natin, ang unang-unang sinasabi natin, mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mamatay sa kasalanan. Kasi ang nais ng Diyos, ulitin ko po ang layunin niya, ang lahat po ng tao'y maligtas at makaalam po ng katotohanan. Ikatlo pong layunin, kailangan ho yung pagpapahayag ng kabutihan niya. Alam niyo po, hindi po tayo makokontento po na ay okay na ako, nailigtas na ako ng Panginoon. It's the plan of God
na sa pamagitan po ng mga bunga natin, makita po na tayo'y tunay na Kristiyano. Ang ginagawa ho natin ang pinuno natin si Kristo, pero ang ating mga gawa po ay puro kabuktutan, puro kamunduhan, puro kakarnalan, puro po mga lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of this world. Sabi nga po ng layunin ng Panginoon, kailangan mapahayag sa buhay natin ang kabutihan niya. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ibig sabihin, kung si Kristo po ang pinuno natin dahil tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, mamumukadkad po ng mga bunga dahil ang pinuno natin mabuti. For the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat po yan mamumukadkad. Pero kung hindi namumukadkad yon, lumalabas po tayo sa kalooban ng Diyos. At ano po ang magiging consequence? Dito lang din ho, kasunod lang din ng Matthew. Sa Matthew chapter 7 verse 19, napakakilakilabot po. Sapagkat kung lalabas po tayo, hindi tayo magbubunga ng mabuting puno, kundi masama po ang ibubunga natin. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 19, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Si Kristo pinuno natin, pero ang lumalabas po sa atin, debauchery o kahalayan. Ang lumalabas sa atin, galit, hindi pag-ibig. Ang ating nakikita sa gawa po natin, pandaraya, pandarambong, hindi po katotohanan. Ang lumalabas sa bibig natin, hindi pagpupuri, kundi pang-iinsulto, pagsasabi po ng kasinungalingan. Taliwas yung bunga. Iba po yung pinuno natin, hindi si Kristo. Kaya nga ho ulit, ang paalaala po, ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay puputulin at siyang itatapon ngayon sa apoy. Mateo 7:19. So may consequence po, di ba? Di mas maganda na lang ho, sumabay na lang tayo dun sa pagpapahayag po ng kabutihan niya. Magandang gabi po kay Sister Menchi at kay Sister Belinda, kay Salvador Tilar po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Ikatlong layunin, huwag tayong lalabas yan. Yung paggawa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Na sa paggawa po ng kaluwalhatian ng Diyos, makikita sa atin po na, bakit nagkaroon ng pagbabago dito po sa kanyang mga ginagawa? Kasi pagka tayo ho nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, tayo po'y lumalakad sa mabubuting gawa niyan. Hindi po yun na makakapagligtas, ulitin ko po, no? Pero kabahagi po ng ebidensya ng kaligtasan, namumukadkad nga ho sa mabubuting gawa. Sabi po ngayon, mga kapatid, ng Efeso 2:10, ito po yung prior to that, alam niyo yung verse na yun, ano? Yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Alam niyo po yung sabi na, it is by grace that you have been saved through faith. It is not on ourselves, it's not on our works, that no one should boast, but it is a gift coming from God, sabi po. Pero not necessarily po, hindi ka na po mamumukadkad ng mabubuting gawa. Sabi po nung verse 10, dito po kinuha yan kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-asa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na indihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Saan tayo inihanda ng Diyos sa kanyang plano? Sa paggawa ng mabubuting gawain. Again, para hindi tayo magkakamali, wala pong tao makakaperpekto sa mabuting gawa. Pero kapatid, ang Diyos po ay nagpapatawad at alam niya po yung mga efforts ninyo na ginagawa. Nadudulas ka, nagkakamali ka, nahuhulog ka sa tukso, pero patuloy ang paglaban natin, ang pakikibaka po sa karera po ng pananampalataya. At dahil po doon, nakikita ho natin ay nagkakaroon tayo ngayon ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung magandang bunga niyan. Ayan ho. Pero pag lumagpas tayo dyan at yung gawain natin hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kamatayan ho ang bunga nun.
Sabi naman po ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Ayan. Instead na mabubuting gawa, naging Christian ka sa salita pero nag-uumapaw ang masasamang gawa, lumalabas na naman tayo sa layunin po ng Diyos. Ulitin ko ho, makakagawa tayo ng masama pero hindi natin nilalayo na gumawa ng masama. Mga kasalanan ho ng pagkabigla ho yan. Yan. Kaya po yung pagkalikha natin, sabi ni Sister Irma, para sa mabubuting gawa. Pansinin niyo po, no? Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Paggawa po yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Pagka po puro kasalanan, ano pong hatid ng kasalanan? Kamatayan. Pero gayon na lamang po ang kabutihang kalooban ng Diyos, binigyan po tayo niya ng isa pong walang bayad na kaloob. At ang regalo na yan ay walang iba kundi si Kristo na ating Diyos. Ikalima ho, mga kapatid, meron naging nakitang change o pagbabago sa kadakilaan ng Ama. Kasi po pag tayo po ay binago ng Diyos, doon makikita po yung atin pong pagsunod sa Kanya. At makikita natin ho, nagkaroon ng born again experience po. Kaya sumunod na layunin ng Diyos na kailangan tayo sumunod dito at huwag tayong kokontra, magbabago tayo para sa kadakilaan ng Ama. Sabi po ng Ezekiel 36:26, sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ngayon ng bagong puso at ng bagong espiritu, sapagkat ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong isang pusong masunurin. Yan po ang layunin ng Diyos, ha? Layunin niya po yan. Pero ano yung layunin ng gusto po ng gawin ng katawan natin, ang pag-iisip natin? Ang sabi ng Biblia, no, pakakatandaan nyo ito. Kausap po ni Jesus si Nicodemo, no, ang sabi po ng Panginoong Diyos, pag tayo po hindi nagbago, mabigat po kasi ang Espiritu po ibibigay sa atin para makapagbago tayo. Sabi nga ni Jesus nung kausap niya po si Nicodemo, dun po sa Juan 3:3, maliban, ibig sabihin, except, maliban na ang tao ay ipinanganak namang muli, katotohanan ang sinasabi ko, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, yun pong pagbabago na ibibigay sa atin ng banal ng Espiritu. I know you have that born again experience, na talagang nagkaroon ng striking, bigla pong pumasok yung Espiritu, na-realize mo kung gaano ka makasalanan, at dahil dito, we are being changed from glory to glory. Napapansin mo, nagbabago ang buhay mo. At yun po yung pangakong tanda. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya uulitin ko, pag tayo po ay tumaliwas dito po sa plano na ito at hindi po nagkaroon ng pagtutugma dun po sa plano ng Panginoon, yung pong pagbabago para sa kadakilaan ng Ama, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pangako po ng Diyos yan. Sabi ng Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Katulad ho ng ibon, mga kapatid. Ang ibon po ay dinisenyo ng Lord na mayroong pakpak. Ang ibon po ay pwedeng lumipad sa himpapawid. Kaya kung kanya pong ginawa yon at siya po'y lumipad, kanya pong ibinuka ang kanyang pakpak at kanya pong ginamit, maganda ho ang buhay niya, makakalipad siya, makakapunta siya kung saan-saan niya naisin. Pero kung tayo ho, isang tao na ang layunin ng Diyos, tayo po'y maglakad, ginawa natin na parang ibon ang ating sarili, tumalon tayo, winagayway po natin ang ating mga kamay na hindi naman po dinisign para lumipad. Kamatayan po ang hatid niyan. Kaya dapat ho, dun lang tayo ho sa plano ng Panginoong Diyos. At uulitin ko po, mga kapatid, napakahalaga po ng mga plano na yan. Kaya kung tayo ho, naririto lang ho sa plano ng Panginoon, pagtutugma yan, magkakaroon po ng alignment o pagtutugma sa plano ng Panginoon. Lahat ng bagay po sa sabi ng Efeso 1:11 ay dapat ayon sa kanyang plano. Ayon sa plano na parangalan ng Diyos, ayon sa plano na ipangaral ang pagliligtas ni Yahweh. Binuhay tayo ng Diyos dahil sa plano niyang pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Tayo binuhay ng Diyos para tayo ho ay mayroong paggawa ng kaluwalhatian ng Panginoon
at ginawa tayo ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng pagbabago para sa kadakilaan ng ating Ama. Alam niyo po, bilang pangwakas, yung pong sikat po na atin pong Bible verse sa Jeremiah 29:11. For I have my plan, sabi ng Panginoon, for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a better future. Gayon din naman ho. Pag tayo ho, yan po, sinulat lahat ni Georgie, no? Pag tayo po ay tumugma sa plano ng Panginoong Diyos, tagumpay, kaligtasan, kaayusan, kagalingan, kabuhayan po ang ating makakamtan. Bilang pangwakas, mga kapatid, sabi po ng Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano na hindi ninyo ikasasama kung hindi para sa inyong ikabubuti, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Batid ng Diyos ang plano po sa atin. Plano po na hindi natin ikapapahamak, kung hindi plano po na ating ikabubuti. Plano po para tayo po ay patuloy po magkaroon ng isang bukas na punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, sa gabing ito, sana po tayo po ay dumaloy sa alon o sa agos po ng plano ng Diyos. Let us not resist the plan of God. Let us not resist the will of God. Ang isang tao po na sumusunod dun po sa plano ng Diyos, maganda po ang kanyang kakahinatnan. Hanggang sa pagtatapos ng buhay niya, makakamtan mo kapatid ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang po nating gawin, magkaroon ng pagtutugma sa plano ng Panginoon. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat natapos na naman po natin ang magandang aralin po na ito. Magandang gabi po kay Joyce Raybuenan at sa lahat-lahat po ng atin pong mga kapatid na nakasama po natin ngayong gabi. Lalong-lalo na kay Sister Clarisco na makakasama na rin natin sa prayer po pag available siya sa umaga. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga taga-Puray Christian Church, ang lahat po ng mga aktibong mga kabataan. Sa ang payo ko po sa inyo bilang senior pastor ninyo, sumunod tayo sa agos ng kalooban ng Diyos. Doon lang tayo dumaloy po sa alon ng kanya pong layunin. Huwag tayong kokontra sa plano ng Panginoong Diyos kung ayaw po nating mapahiwalay sa Kanya. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po kay Ate Lenny at kay Maribel Raybuenan, kay Sister Emmy Melendez. At tayo po ngayon ay natapos na at excited na naman tayo bukas. Magkikita-kita tayo po ang prayer circle natin sa umaga. At bukas po ay maraming gawain po. Balik na naman po tayo sa pagtuturo. Pero dahil sa bakasyon na ito, nagawa na natin ang mga preachings po natin sa mga susunod po na buwan, sa buwan po ng Marso. Dahil God is good all the time and all the time God is good. Sabi nga ni Sister Menchi, praise God forever. Muli po tayo po'y dumako po sa pangwakas nating panalangin. Ama naming makapangyarihan, patuloy po ang pagtutugma ng plano ninyo ng Panginoong Diyos sa buhay namin. Nawa po, Panginoong Ama, huwag kaming kumontra, huwag kami pong lumaban sa magandang plano mo. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us a hope and a better future. Kaya po sa gabing ito, nakita namin kung paano ang layunin mo sa isda, sa ibon, sila'y lumipad, sila'y lumango. Layunin mo naman sa tao na kami maglakad at hindi namin pwedeng magampanan ang mga layunin ng mga ginawa nyo po dahil yun ang plano mong dinisenyo sa kanila na hindi naman po para sa amin. Sana matutunan po namin kung ano po ang plano ninyo, ang purpose namin sa buhay na ito, dun lang po kami manatili. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat. Salamat po sa kapahingahan, salamat sa mga pagkain pong pagsasaluhan ngayong gabi, sa kalakasan at kalayuan sa anumang sakit. Gabayan niyo po sister wife ko, patuloy ng traveling mercies, pag-iingat patnubay, ipagkaloob niyo po sa kanya. Ito po ang aking pagsusumamot panalangin, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Sumaatin po ang pag-ibig, kagalakan, kaligtasan ng Amang nasa langit. Muli po, mahal na mahal ko po kayo. Praise the Lord Jesus Christ.